Samantala, ilang beses na ni-radio challenge ng barko ng People's Liberation Army Navy ng China ang Philippine Coast Guard na nagsasagawa ng maritime domain awareness sa loob ng ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Hindi naman nagpatinag ang ating tropa na matagumpay na nakapagsagawa ng MDA sa Scarborough Shoal. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Sumalubong kaagad sa Maritime Domain Awareness o MDA flight ng Cessna Caravan ng Philippine Coast Guard nitong Miyerkules ng umaga ang radio challenge mula sa PLA Navy warship na may bow number 553, 50 nautical miles pa lamang mula sa Zambales. Habang patungong Bajo de Masinloc, nakita ang isa pang warship ng PLA Navy na may bow number 162. Paulit-ulit pa ang radio challenges na sinasagot naman ng mga piloto ng PCG. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award, they do not possess any legal authority to operate within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately. Kahit tuloy-tuloy ang radio challenge ng China ay nakalapit pa rin itong Cessna Caravan ng Philippine Coast Guard sa Scarborough Shoal. Yan ay para igiit ang karapatan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. 3 barko ng China Coast Guard ang namataan sa paligid ng Scarborough Shoal. Isa rito ay malapit sa entrada ng Bahura. Naroon din ang isang replenishment ship ng Chinese Navy. It is worth noting that the PLA Navy 885, which is a replenishment or a logistic support vessel, has been there based on our observation for almost 2 months already. At ito rin yung PLA Navy na nakita nyo na pinakamalapit sa loob ng shoal, no? Only at a distance of 2.2 nautical miles south of Bajo de Masinloc. Muling bumalik ang presensya ng Chinese Maritime Militia na mayroong 2 barko. For so many months, simula nung pumangit ang panahon dito sa Pilipinas, this is only the first time that we have monitored the Chinese Maritime Militia. Alam naman natin how the Chinese government are making use of the Chinese Maritime Militia vessels, not just in BDM but even in Pag-asa case and different parts of the Kalayaan Island Group, no? Sumulpot din ang isang Chinese naval helicopter pero hindi na ito lumapit sa eroplano ng PCG. Nananatili naman ang 2 boya sa loob at labas ng lagoon na unang nakita noong Oktubre. Ayon sa PCG, ipinagpapatuloy ang regular na pagpapatrolya sa lahat ng bahagi ng West Philippine Sea. We need to continuously monitor the illegal activities of the People's Republic of China. With or without the significant changes ng behavior ng China, mahalagang gawin natin ito dahil obligasyon natin ito para sa mga Pilipino. Samantala, nakita rin sa MDA flight ang paglalayag ng Arleigh Burke-class destroyer ng kaalyadong US Navy. Mula sa West Philippine Sea, Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.